So, quick search ko lang, nakita ko nga, ito yung mga talagang designated na pigment ink talaga ni Epson. So, merong EcoTank 6460 na which is nakikita-kita ko na somewhere out there. At ito yung 6580, ito siguro yung mga medyo bago-bago pa. Ito naman yung 15150, ito nakakita na rin ako nito sa mga groups din. So on and so on, ayan makikita nyo dyan. So, i-check lang natin yung mga mangilan-ngilan na printer dito kung magkano. Syempre unang-una yung presyo ang pinaka-importante dyan, at syempre kung ano yung capabilities niya, kahit papano ma-share natin, at ilalagay na lang natin sa description yung mga link neto kung gusto nyong mag-avail. So ito na nga yung unahin natin, Epson EcoTank 6460. Medyo may kahawig din siya sa mga workforce printer, pero yung dito niyang part no, medyo butas yung dito. Ewan ko kung bakit, wala akong idea kasi sa printer na to. Although nakinikinita ko na may mga gumagamit nito, and then may mga mangilan-ngilan na nagko-comment sa akin na gumagamit nitong Epson 6460. And then sana no, i-share nila yung experience nila dito, kung original ink ba yung ginagamit nila or gumamit sila ng alternative. At unang-una no, pahabol content lang dun sa Canon na printer. Yung mga Canon printer na yon, hindi siya pwedeng gamitan ng mga Kuyi, Hansol, or kung ano-ano yung mga usually na ginagamit natin na pigment ink sa Epson, dahil iba yung technology niya. Iba kasi yung lapot ng mga ink, ng mga third party ink na ginagamit natin usually sa Epson kung ikukumpara mo sa Canon, dahil iba nga yung technology nila kung paano sila maglabas ng ink. So 19,295 yung 6460 na ink tank na pigment ink. Ayan, nakikita naman natin. So, meron pa akong ang nakita dito. Ito ay sinasabi ko sa inyo, yung 15150. Ito mga newly model na to ni Epson sa pagkakaalam ko. So, napakamahal, di ba, no? Ayun nga, kung talagang afford nyo yung printer na to, para sa nag-comment na eto si Manchi, ayan, kung afford mo to, hindi talaga mabubuid yung warranty mo dito kasi pigment ink talaga siya. Yun nga lang, kailangan mo nga lang mag-invest dahil medyo may presyo talaga siya. So, eto nga, bago ko nga lang to nakita kasi dati nung nagsisimula akong mag-research tungkol sa printer, hindi ko pa to nakikita itong 6460. Mga nakikita ko, mga around 30,000 pataas and 40 and 50 na mga pigment ink. Medyo hindi ko na sila nakikita din ngayon. Baka na-phase out na. Eto na yung mga bago nga, yung may mga maintenance box na. So, di ba 48,000, which is printer pa lang yan. Wala pa yung ink. At eto naman yung isa pa, 15160. Eto no, A3 printer siya pero duplex na rin siya. Ito yung kinagandahan kapag duplex, pwede ka nang mag-print baliktaran. Pero sa mahal niya no, 63,000 no. Tapos ang kinikater mo, tig-50 pesos lang, babarating na pa. Huwag ka nang bumili ng ganitong printer kung hindi mo kayang mag-market ng saktuhang presyo. Ibig kong sabihin, kung sobrang mura ng mga binibenta mong mga project, huwag mo nang tangkahin pa. Dahil malulugi at malulugi ka dyan talaga. So eto, no, kinagandahan, mura yung original pigment ink Epson 008. So yung black 900 and then 700 yung the rest. So more or less mga 4,000 something or almost 4,000 yung isang set ng pigment ink. Pero meron akong isang subscriber sa akin, sabi niya gumamit daw siya ng ganito, yung pigment ink daw mismo ni Epson sa kanyang printer na 3210. Eto, share ko sa inyo, legit to. Gumamit siya ng gantong ink pero hindi daw niya nagustuhan. Bukod sa mahal, iba daw talaga yung ginagamit niyang Kuyi na pigment. Medyo parang tawag nito, ano ba yung term na yun? Medyo nabubura. Hindi siya ganun parang ka-waterproof. Hindi ko maipakita sa inyo na yung chat ang tagal na kasi nun, last year pa yon. Buti naalala ko, pero ginamit nga niya ito kasi nga nagkakwentuhan kami and then nabanggit niya, tinry nga daw niya to, yung genuine ink na pigment sa kanyang 3210. Medyo nagsisi nga daw siya kasi mahal. Akala niya maganda yung output, and then
it turns out na bumalik na lang siya sa paggamit ng kuyi. Nasayang lang yung kanyang pera, di ba? So ayun, naalala ko lang. At eto nga, quick check lang tayo ng specs neto ni EcoTank 6460. Auto duplex na rin siya. Ayun yung kinagandahan niya, no? Meron na rin siyang ADF or yung automatic document feeder, and then yung kanyang print speed almost same dun sa Canon na 17 IPM. Medyo mas mabilis nga lang si Canon ng konti, 1 point, kasi 18 IPM yung sa isa sa Canon, eto 17. 2 years warranty and then 50 page whichever comes first. Ibig sabihin within 2 years, bago mag 2 years, kapag nasira yung printer mo, aayusin nila yan. Pero alam ko, ang babayaran mo dyan ay yung parts. Babayaran mo pa rin yung parts, labor lang yung ililibre sa'yo niyan, sa pagkakaalam ko. Kasi may mga nagko-comment sa akin, nagme-message sa akin na nagpapa-warranty sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo, napaka-importante nito mga tropa. Yung mga warranty na yan, huwag nyo nang masyadong asahan yan mga tropa, dahil mapipigil or mai-stop yung production nyo dyan pagka nagpa-warranty pa kayo dyan. Kaya kung bibili talaga kayo ng mga item, talagang ayusin nyo yung paggamit ninyo, at kung meron kayong nakikita na sira, umpisa pa lang, ibalik nyo na kagad, i-return nyo na kagad, dahil yung mga warranty na yan, pag nagpa-warranty kayo dyan, itatambay yan 1 buwan. Pagka wala pang parts, dagdag another 1 buwan, diba? Hanggang sa mabad trip ka na lang. Kung magpapa-warranty ka, ipa-repair mo na lang sa mga legit technician, hindi sa mga technician. Ayun talaga yung pinaka-tip ko sa inyo mga tropa. Eto nga, tignan natin yung kanyang specs. Precision core na yung kanyang printer head, na which is eto yung bagong technology ni Epson. At eto yung kanyang maximum resolution sa printout, automatic document, 2-side printing nga siya. At ito yung kanyang speed kapag draft lang or yung pinaka mababang settings niya ng black. And then sa colored naman 23. Mabilis to, no, yung 37 na yan. Pero syempre malabo yan, draft lang yan eh. Pero hindi natin din alam. Pero mabilis na yan, parang workforce na yan. Pero kapag draft lang yun yung mababangang output ng print. Medyo pa ulit-ulit tayo dun eh, no? So eto yung mga specs na mangilan-ngilan. Ano pa ba yung pwede nating mabanggit dito? So far wala naman tayong pwedeng mabanggit dito. Halos same lang din naman ng resolution when it comes sa mga Epson 3210. Halos same lang. Ang kinagandahan lang netong 6460, meron siyang duplex printing. Sa copy function, eto 600 by 600 dpi. Meron na rin siyang automatic na 99 copies yung maximum. So syempre pwede siya sa mga latest na Windows OS and then sa Mac OS. So eto, no, makikita natin dito medyo maingay yung kanyang pagpiprint. 51 to 55 decibel yung kanyang printing noise level. Para sa akin medyo mataas na yon or medyo noticeable yung value na yon. So etong 6460 para lang siyang ayun nga yung mga Epson 5290 at hindi niya kayang mag-accommodate ng A3 size na printer. Na which is etong next printer nga natin, yung pang A3 talaga, yung 15150. Ayan, Wi-Fi duplex. Parang upgraded siya ng mga 5290 na kaya pa niya yung A3. So, yung full specs nito, no, ilalagay na lang natin sa description yung link para mas makita nyo. At eto medyo mabilis siyang mag-print 25 IPM sa standard. And then sa draft 32, naka-precision core printer head na rin siya, na which is ayun nga yung newer technology na ito ni Epson. Optical resolution, kapag ka nag-scan, ganito yung makukuha mong DPI or yung output or kung gaano siya kalinaw. Ito naman yung speed niya sa printing ng duplex, simplex, at ito yung sa flatbed, sa pagkakopy or pagsiserox na tinatawag nila. Meron na rin pala siyang fax function. So, mangilan-ngilan na lang din naman yung gumagamit niyang fax function na yan. Sa pagkakaalab ko, halos wala na nga eh. So, ito din yung mga supported OS niya. Syempre, pwede siya sa Mac and pwede rin siya sa Windows, no? Syempre, napakamahal naman nito eh, no? Meron na rin siyang Wi-Fi, meron na rin siyang LAN cable. Pwede mo siyang i-connect sa inyong network. So, halos magka-same lang din sila ng mga specs. Hindi naman sila halos nagkakalayo. Mas lamang nga lang to sa speed, and then kaya niyang mag-accommodate ng mga A3 size na papel. At eto nga yung pigment ink na code neto ni
Epson Pigment Ink 008 na which is ipinakita ko na sa inyo kanina. Eto. At meron din siyang maintenance box na alam naman natin na medyo may kamahalan din to. Pero syempre, nare-reset yan. Bibili ka lang ng resetter. So, ayun, siguro dito na natin tapusin tong vlogs natin. Medyo mahaba na para medyo hindi na kayo mainip. At sana nagkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung mga designated pigment ink talaga ng mga printer ni Canon at ni Epson. Sobrang dami pa na mga pigment ink talaga. Pero, ayan lang yung highlight ko kasi ayan lang yung usually ko na nakikita somewhere out there in the internet, in the group ng mga sinasalihan ko ng mga crafters group. So, ayun, comment down below kung may mga katanungan kayo at inuulit ko. I-share nyo nang i-share itong video natin para kahit papano mabawasan yung mga nauuto ni Idol Rapi. At sa mga nauuto ni Idol Rapi, welcome na welcome kayo sa channel na to. No hard feelings. Charge to experience nyo na lang yung mga nauto sa inyo na 5,000, 10,000. At alam ko naman na kapag nag-gain kayo ng knowledge at mga nag-research kayo, hindi na ulit kayo mauuto nung Poncio Pilato na yun. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento